Alam mo ba na si Jesus ay may 12 alagad at madalas ay sinusundan pa ng daan-daan, minsan libu-libong tao, ngunit wala siyang permanenteng trabaho, walang negosyo at walang regular na sahod. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong sitwasyon, patuloy silang nakakakain araw-araw habang naglalakbay mula sa isang bayan patungo sa iba. Sa unang tingin, tila imposible ito sapagkat kung iisipin mo, kahit sa panahon natin ngayon, mahirap pakainin ang maraming tao kung walang malinaw na pinagkukunan ng pera. Kaya ang tanong ng marami ay simple ngunit napakapraktikal. Saan nga ba talaga kumukuha ng pera si Jesus upang masuportahan ang kanyang ministry at mapakain ang kanyang mga tagasunod? Upang masagot ito, kailangan nating balikan ang mga detalye na malinaw na nakasulat sa Biblia. Ayon sa Gospel of Luke, Kabanata 8, may mga taong tahimik ngunit mahalagang sumusuporta sa ministry ni Jesus. At ang nakakagulat, karamihan sa kanila ay mga kababaihan na may kakayahang tumulong sa pananalapi. Kabilang sa kanila si Mary Magdalene, isang babaeng minsang pinalaya ni Jesus mula sa 7 demonyo. Naroon din si Joanna, na asawa ng isang opisyal sa korte ni Haring Herodes, isang indikasyon na may koneksyon siya sa mataas na antas ng lipunan. At kasama rin si Susana, pati ang iba pang kababaihan na patuloy na tumulong gamit ang sarili nilang yaman upang masuportahan ang pangangailangan ng grupo. Ibig sabihin may malinaw na financial support system ang grupo ni Jesus. Sa madaling salita, hindi sila umaasa sa milagro araw-araw. May mga taong kusang nagbibigay upang mapanatili ang kanilang gawain. Bukod dito, ang grupo ni Jesus ay may sariling pondo at may isang tao na itinalaga upang humawak nito. Ang taong iyon ay si Judas Iscariot. Ayon sa Gospel of John Kabanata 12, si Judas ang may hawak ng money bag ng grupo. Siya ang tagapamahala ng pera at siya ang responsable sa pagbili ng mga pangangailangan ng grupo habang sila ay naglalakbay. Ibig sabihin, ang tiwalang ibinigay kay Judas ay napakahalaga. Ipinapakita nito na ang ministry ni Jesus ay hindi basta-basta lamang. May organisasyon, may sistema, at may malinaw na pamamahala ng resources. Ngunit may mga pagkakataon na ang pangangailangan ay biglang dumarating at walang sapat na pera sa kanilang pondo. Isang halimbawa nito ay nanghingan si Jesus ng bayad para sa buwis sa templo. Sa halip na mangutang o manghingi ng tulong, sinabi niya kay Peter the Apostle na pumunta sa dagat, mangisda at kunin ang unang isdang mahuhuli. Nang buksan ni Pedro ang bibig ng isda, may nakita siyang barya na sapat upang bayaran ang buwis nilang dalawa. Ang pangyayaring ito ay naitala sa Gospel of Matthew, Kabanata 17. Hindi ito pang araw-araw na paraan ng pagkuha ng pera, kundi isang espesyal na himala na nagpakita na may kakayahan ng Diyos na magbigay ng solusyon kahit sa hindi inaasahang paraan. Samantala, sa maraming pagkakataon, umaasa rin ang grupo ni Jesus sa kabutihang loob ng mga tao noong sila ay naglalakbay sa iba't ibang bayan. May mga taong nagbubukas ng kanilang tahanan, naghahanda ng pagkain at nagbibigay ng tulong ng walang hinihinging kapalit. Sa kultura ng sinaunang Israel, ang pagtulong sa isang guro o propeta ay itinuturing na isang karangalan, kaya natural lamang na may mga taong kusang sumusuporta sa kanila. Sa kabuuan, ang pagkain at pangangailangan ng grupo ni Jesus ay hindi nanggagaling sa iisang source lamang. Ito ay kombinasyon ng suporta ng mga tagasunod, maayos na pamamahala ng pondo, kabutihang loob ng mga tao at sa ilang pagkakataon, direktang himala mula sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mas malalim na tanong na maaaring sumagi sa isip ng marami. Kung may mga taong sumusuporta kay Jesus, kung may pondo silang hawak, at kung may himala na nagaganap, bakit kaya pinili pa rin niyang mamuhay ng simple, walang kayamanan, at walang permanenteng tahanan? Marahil ang sagot sa tanong na ito ay alam ng mga taong patuloy naniniwala kay Jesus.